If I were to start saving money this 2026, as in from zero, wala pang habits, wala pang systems, this is exactly how I would do it. I will not be talking about the complicated stuff. Hindi ko kayo pagigisingin ng 5 a.m. para itarak ang expenses ninyo. This is more of like a practical guide para dun sa mga Filipinos na gustong mag-start mag-ipon ng pera. Especially para dun sa mga feeling nila late na sila sa pag-iipon. Or people who've tried before pero couldn't stick to it. And lastly, para dun sa mga pagod ng mag-restart kapag January. So this is something that you can do kahit na hindi beginning of the month, beginning of the year, or kahit wala kayong resolutions. I'm not saying that this is a perfect formula or perfect method para makapag-ipon tayo ng pera. Minsan kasi kapag nag-search ka online, sobrang dami ng methods or strategies na makikita mo para makapag-save ka ng money, di ba? Merong 50-30-20, may frugal living, merong 70-30-10. So minsan, kahit na tinry na natin lahat ng strategies na to, it still doesn't work for us. And I really think that's because to each their own. For example, for me, tracking expenses really works dahil doon ko nakikita kung paano ko ginagastos yung pera ko and na-allocate ko siya ng maayos the following month. However, para sa iba, ang pagtatrack ng expenses masyadong tedious, time-consuming, they don't like it, and for me, that's totally fine. Pero that doesn't mean na yung ibang methods or ibang strategies hindi siya mag-work for you. Trial and error din lang siya until mahanap mo yung strategy that will make it easier for you to reach your savings goal. So what I'm about to share with you guys, this is not the perfect method for you to reach your 1 million peso savings goal by the end of 2026. What I'll be sharing with you guys is the most realistic and sustainable way for you to save money. And this is actually based on what worked for me. Kasi as you know in this channel, I don't want to complicate how we save money, how we invest, how we handle our finances. I want to keep it simple. So without further ado, let's get started. Step number 1 is to stop asking, how much should I save? And even sa mga meetings ko, tinatanong sa akin lagi ito ng mga client, ano yung magandang starting point para sa pag-iipon? Kung ito yung halaga ng sinasahod ko every month, magkanong percentage ang dapat kong isave? Pero instead of asking these questions, I'd ask a different one. I would ask myself, what amount can I save consistently even on my worst months? So kahit na merong emergency, kahit na nagkasabay-sabay lahat ng bayarin, magkano yung amount na kaya kong itabi on a monthly basis? Hindi yung kaya mo lang na amount kasi right now very motivated ka, or ngayon kasi wala kang emergency, or ngayon kasi wala kang tuition na iniisip. Kasi for me, consistency beats intensity every time. Minsan kasi, lalo na sa beginning of the year, sobrang eager natin mag-ipon na ang taas kagad nung sineset natin na bar para sa monthly savings amount natin. For example, 5,000 pesos agad every month. However, eventually, na-realize mo na hindi pala siya sustainable kasi masyado pala siyang nakaka-apekto sa budget mo every month to the point na kinakapos ka. So, ang ending, nagagalaw mo rin yung savings mo. So, much better na hindi man ganun kalaki yung savings goal mo every month, pero sustainable naman siya. Nagagawa mo naman siya every month. That way, nakikita mo yung progress mo. And hindi ka masyadong nasa-stress dun sa amount kasi alam mo na kaya mo siyang i-sustain every month. Number 2, I would build one saving habit first. If I were to start saving money in 2026, I wouldn't save for emergency fund, sinking fund, travel fund, investments fund, all at the same time. I would build one saving habit first. For example, every payday, I would transfer 2,000 pesos sa savings account ko. No questions asked. Hindi ko muna siya i-overcomplicate. Kailangan ko muna mag-build ng habit. Kasi kapag inisip mo kagad ko, ano kayang gagawin ko dun sa pera? Ano kayang gagawin ko kapag na-reach ko na yung goal ko? Saan kaya magandang gastusin? The goal is to train your brain na saving is automatic, not emotional. And when you start feeling like saving money is boring, that's when you know that it's working. Number 3 is to separate your money immediately. If there's one thing that I learned the hard way, money that's together gets spent together. So kapag halo-halo ang pera mo sa isang bank account or kahit nga minsan sa wallet mo ang bilis niyang gastusin. Hindi mo namamalaya na wala na pala yung itinabi mo para sa savings kasi magkakahalo lang sila. So if I were to start saving money in 2026, I would do this immediately. Dapat meron kang nakahiwalay na account para sa payroll mo or sa expenses mo and then para sa savings account mo. Yun lang munang dalawa. Huwag muna nating i-overcomplicate. And in this day and age, napakadali niya nang gawin. Kahit na ilagay mo yung savings mo sa traditional bank or digital bank, it's all up to you. Kasi for me, hindi naman kailangan na sobrang fancy nung setup mo, sobrang automated and perfect. Ang importante lang, meron kang clear boundaries. Kasi kapag nasa isang account lang sila, lagi mo naiisip na may pera ka pa Kahit na alam mo na para sa savings yon, yung thinking mo, pwede ka pang gumastos kasi nakikita mo sa bank account balance mo na meron pa naman. And right now, sa sobrang dami ng options natin, mas nagiging complicated na rin siya in a sense. Kasi may mga nagtatanong din sa akin, ano ba magandang savings account? Alin ba yung may pinakamataas na interest? Ano yung safe?
And yes, these questions are valid, no? Kasi syempre yung gusto natin, yung makukuha natin yung maximum benefit na pwede. Don't overcomplicate it. As long as yung bank account na napili mo is good naman yung feedback sa mga kakilala mo na gumagamit nun, at safe and secure naman siya, then go for it. Step number 4 is to save before budgeting. As I mentioned before, I treat my savings like a Meralco bill. Non-negotiable, non-optional, and automatic. Kasi kung iisipin natin pagdating sa bills and subscriptions, hindi naman siya optional, di ba? Automatically binabayaran mo siya. Dahil alam mo na merong consequence kapag hindi mo siya binayaran. Kapag hindi ka nagbayad ng Meralco, mapuputulan ka ng kuryente. Kapag hindi ka naman nagbayad ng subscription, mapuputol yung Netflix mo. So for me, ang mindset ko is ganun ko rin tinitingnan yung savings ko. It's something that's non-negotiable kasi ang consequence niya naman is yung future ko. Kapag wala akong savings tapos nagkaroon ng emergency, ako rin naman yung talo. Uunahin ko muna yung savings dahil that for me is the most important one. And then after that, saka pa lang ako magpa-budget. Dati kasi na ang ginagawa ko, hinuhuli ko yung savings. Kadalasan wala naman talagang natitira. Kasi ang thinking mo, unahin muna natin yung pinaka-importante, yung mga bills, yung mga bayarin. Kasi kapag hindi natin to binayaran, mapuputulan tayo ng kuryente. Tapos saka na lang yung savings kung ano yung matira. Pero kapag kasi ganun yung thinking ko dati, walang natitira. Kasi kapag nakikita ko na yung bank account ko, may pera pa, at hindi naman ako super eager na ilagay siya sa savings or hindi ko siya in-automate, I feel like pwede ko pa siya gastusin. Kasi nasa bank account ko pa siya. So, pwede pa akong umextra ng milk tea, pwede pa akong mag-grab pa uwi, pwede pa akong mag-take out. Pero kapag inon natin yung savings, hindi na natin kailangan problemahin yung mga ganong bagay. Kasi pagdating pa lang ng sahod mo, nakapag-ipon ka na. Number 5, I would plan for when life happens. Kapag nagsisimula ka mag-ipon, hindi talaga maiiwasan minsan na magagalaw mo siya. May mga gastusan talaga na hindi mo inaasahan. And kapag nagsisimula ka pa lang, lalo na kung emergency fund pa lang naman yung sinisave mo, may tendency talaga na magalaw mo siya. And that's totally fine. So for example, this month, nagkaroon tayo ng emergency, wag naman sana, nagalaw natin 50% ng ating savings. That doesn't mean na next month, titigil ka na din kasi nagalaw mo na siya. Ang importante is you continuously save money dun sa account mo. Kahit na may mga hiccups tayo na pagdadaanan, may mga emergencies tayong napagdadaanan, that's totally fine. Kasi kapag tinigilan mo siya, mawawala din yung habit mo ng pagsisave, back to zero ka na naman. So much better na kahit may emergencies, kahit na hindi perfect yung pag-iipon natin ng pera dahil may bungi siya, maging consistent pa rin tayo. And you would thank yourself later kasi hindi ka na magsisimula ulit from scratch, 'di ba? So always value kung ano yung nasimulan mo na, kahit na hindi ganun ka-perfect yung nagiging journey mo. Ang importante, consistent ka pa din sa pagsisave ng money. Lastly is to track your progress. Kahit na every month or quarterly, i-check ninyo kung ano yung nagiging progress ng savings ninyo. Kasi watching the numbers grow, kahit na maliit lang, it builds your confidence eh. Sabihin na natin na, uy, 5,000 pesos na lang, marireach ko na yung goal ko. Or 3,000 pesos na lang, meron na akong 6 months worth ng emergency fund. So it boosts your confidence and it also makes you want to protect that money more kasi pinaghirapan mo siya. Kahit na sabihin natin na nabanggit natin kanina yung out of sight, out of mind, gusto natin siyang i-automate. Pero importante pa rin na nandun yung pag-track mo ng progress mo para alam mo kung saan napupunta yung mga pinaghirapan mo. So there you have it. If you're planning to save money this 2026, remember na hindi mo kailangan ng mataas na sahod, hindi mo kailangan ng perfect discipline. Ang importante, mag-build ka ng one habit, one system, and a lot of patience with yourself. Kasi as I mentioned, hindi talaga natin mapepredict lahat ng bagay. May mga emergencies na darating. Pero that doesn't mean na magsa-stop ka or ititigil mo siya dahil lang pumali ka ng isang buwan. So you keep doing it kahit na may mga hiccups para hindi tayo back to zero. If you want more money saving tips, I have another video about it. You can watch it here. That's it for today. Ciao!